May panibagong tensyon na namang nabubuo mga kapatid sa pagitan ng ating bansang Pilipinas at dito sa China matapos batikusin ni DND Secretary Gilberto Gibo Teodoro ang lantarang panghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas, itong China. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, baka bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary, mangyaring mag-subscribe ka na rin dito mga tol kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video. And syempre wag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction tulad nito. So eto nga mga kapatid, no, sinagot ng Department of National Defense ang Chinese Embassy matapos mga tol questionin ng tagapagsalita ng China, itong si Ji Lingpeng mga kapatid, ang mga pahayag ni Secretary Gibo Teodoro kaugnay mga tol doon sa ni-raid na pagawaan ng substandard na bakal dito sa Misamis Oriental, doon nga sa pagkakaaresto nung higit 60 Chinese nationals. Merong sinasabi itong tagapagsalita ng China para makuha natin ang buong detalye. Eto, panoorin natin itong balitang ito mula rito sa UNTV News. Samahan ninyo ako mga tol. Tinawag ng Department of National Defense na lantarang panghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas ang pinakabagong pahayag ng Chinese Embassy. Syempre, hindi nga natin alam, baka inaari na rin nila tayong pag-aari nila eh. Yan ay matapos akusahan ng mga ito si Secretary Teodoro hinggil sa umano'y pagbaluktot sa katotohanan hinggil sa ginawang pag-aresto sa 69 na Chinese workers sa isang pagawaan ng mga bakal na niraid sa Misamis Oriental noong May 15. So sabi ng tagapagsalita ng China na si Ji Lingpeng, si Secretary Gibo daw mga kapatid ay binabaliktad ang katotohanan. Kumbaga binibend niya di ba ang mahilig mambaliktad sila yun? No? Sa napakaraming pagkakataon na mga tol na binabaliktad nila ang Pilipinas at laging isinisisi sa atin yung mga halimbawa banggaan, isinisisi sa atin yung mga sigalot dyan sa West Philippine Sea. Alam ko gawain nila yun eh. Pero ito, pakinggan natin ano ba yung pinupunto nito si Ji Lingpeng. At sinasabi niyang binabaliktad daw ni DND Secretary Gibo mga tol etong kaugnay dito sa pangyayaring pag-aresto ng mga otoridad ng Pilipinas dito sa 69 na mga Chinese nationals dito sa pagawaan ng substandard na may nakalalasong kemikal, no, na bakal dito sa Misamis Oriental. Panoorin natin. Kinwestiyon rin ng Chinese Embassy kung bakit kasali ang Department of National Defense sa naturang law enforcement operation. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DND, iginiit nito na wala silang obligasyon na sumagot sa katanungan mula sa sinumang dayuhang pamahalaan o embahada. Nauna nang ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr. sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo ang tungkol sa umano'y pagbabanta ng Chinese Embassy na manghuhuli sila ng mga Pilipino sa China kung hindi palalayain ng mga Chinese na naaresto sa Misamis Oriental. Parang palit ulo, no? Palayain niyo yan. Kasi kung hindi nyo papalayain yung mga hinuli nyong Chinese nationals, mga aresto kami ng mga Pilipino dito sa China. Yun din mga tol yung naging dahilan kung bakit sinasabi ni Secretary Gibo na extortion at pangba-blackmail itong ginagawa ng China. Bagamat sabihin natin meron silang sapat na batayan at dahilan para mang-aresto kasi nga sinasabi nila na mga illegal, walang dokumento, illegal staying, overstaying o illegal workers itong mga inaresto nilang Pilipino. Sabihin man natin mga kapatid na tama naman talaga sila. Diba? Kasi kapag ikaw ay illegal na wala kang dokumento para magtrabaho sa isang bansa at lagpas ka na doon sa iyong papeles, halimbawa sabihin natin meron ka lang tourist visa na parang pang ilang linggo lang pero ikaw ay umabot na ng taon dyan, illegal ka na talaga dyan. Hindi lang sa China, maging sa ibang bansa mga tol, may karapatan talaga silang arestuhin ka. Pero dahil nga dun sa pagbabanta ng China, dito lumalabas na talagang pinag-iinitan nila
yung mga Pilipino na nandoon sa kanilang bansa dahil sa ginawa din ng Pilipinas na pag-aresto sa kanilang mga kalahi dito sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo, no? Sa pahayag ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Jiling Peng, kinwestiyon nito kung bakit bahagi ang AFP ng isinagawang operasyon sa Sanjia Steel Corporation. Tanong ni G, bakit inaresto ang mga Chinese worker habang pinalaya naman ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa nasabing pagawaan ng bakal? Oh, bakit mga Chinese nationals inaresto daw? Pero yung mga Pilipino pinalaya at bakit kasama ang AFP dito sa isinagawang operasyon? Yun yung mga question nitong si Jiling Peng. No, tinatanong niya, kine-question niya kung bakit ganun yung naging pamamaraan ng ating mga otoridad. Bakit yung mga Chinese nationals ang inaresto at saka yung mga Pilipino pinalaya? Well, siguro mga tol, kaya inaresto muna itong mga Chinese national. Ako muna sasagot sa kanila, no? Kasi unang-una, syempre, iimbestigahan muna tong mga to. Kasi hindi naman sila mga Pilipino, di ba? Iimbestigahan muna sila kung meron nga ba silang working permit, kung meron ba silang kompletong dokumento, at siguro naman kung sakaling mapapatunayan na sila naman ay kumpleto sa dokumento at kumpleto sila sa mga papeles, baka mapalaya din naman sila at wala naman sila magiging kaso siguro. Kasi ang talagang pinakamakakasuhan dyan mga tol is yung may-ari o kung sino man yung may-ari ng kumpanya na kasi pagawaan to substandard at may nakalalasong chemical. Eto mga tauhan lang. Siyempre, dapat ang pinakamananagot dyan is yung may-ari, yung nagpapatakbo mismo nung kumpanya. Diba? Yung mga Pilipino naman, mga tol, hindi na nila kailangan hanapan pa ng papeles yan. Mga Pilipino nga yan, taga dito yan. At bakit rin anya matagal na nakulong ang mga Chinese national? Pero sabi ng DND, matagal na nakulong, ibig sabihin na nakulong at hindi sinabing nakakulong, ibig sabihin nakalaya na. Matagal na nakulong. Yun nga siguro ang dahilan. Dahil nga iniimbestigahan pa kung yung mga Chinese nationals na yon is merong legal na dokumento para sa pagtatrabaho at pananatili rito. Kasi syempre, nag-iingat din ang ating gobyerno. Baka naman kasi mga espiya lang tong mga to, di ba? Kasi ibang lahi yan mga tol Pero yun na mga sagot ko lang, no? Syempre, merong sariling version ng sagot dyan ng ating gobyerno. DND, ang Chinese Embassy mismo ang mga Chinese national. Pero sabi ng DND, ang Chinese Embassy mismo ang dapat magpaliwanag sa umano'y pagkalinga nito sa mga isinasangkot sa illegal activities sa loob ng sovereign territory ng Pilipinas. Tama nga naman. Nanindigan, hindi nila dapat kinukonsinte kahit mga kalahi nila. Kung merong illegal na ginagawa dito sa Pilipinas, dapat sila mismo ang hindi dapat nila kinakalinga. din ng Defense Department na hindi ito titigil sa pagpapatupad ng batas ng Republika at pagsugpo sa mga paglabag dito kahit may tumutol kabilang ang Chinese Embassy. Kung bakit ganito mga tol ang DND at kung bakit ganito syempre ating gobyerno. Kasi di ba sa dami ng nahuli dito sa mga pogo, alam nyo naman mga tol hindi lang naman China, hindi naman natin sinisingle out yan mga tol. Nakita naman natin maging ibang lahi pa yan, di ba? Ganon din naman kapag ka talagang nasangkot ka sa mga illegal na aktibidad tapos hindi ka naman taga dito, di ba? Syempre iimbestigahan ka, hindi ka naman isang araw lang papalayain ka na agad. Iimbestigahan muna yan kung kompleto ba yung papeles. At kung meron kang papeles, iimbestigahan yan kung yan ba ay legit o baka naman gawang kung saan-saan lang yan, di ba? Baka nga meron ka mga papeles pero mga peke naman, o di ba? Posible din yun at may proseso yung pag-iimbestiga nun. Kaso yun nga, no? Pinakikailaman nitong si Jiling Peng yung proseso dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ni DND Secretary Gibo Teodoro, ito'y lantarang panghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Sa mga paglabag dito, kahit may tumutol kabilang ang Chinese Embassy. Ryan Lacan. Alright mga kapatid, so actually may valid question naman etong China kung bakit nga naman daw pinalaya agad yung mga Pilipino at yung mga Chinese nationals matagal na kulong. Sinabing matagal na kulong at hindi naman sinabing hanggang ngayon nakakulong, ibig sabihin napalaya na, siguro na-validate na eto may mga working permit naman tong mga to. Yung iba residente na talaga rito sa Pilipinas, pero syempre yung mga walang walang working visa o wala talagang permit dito is nandoon din yan sa proseso na pagde-deport.
di ba? Deportation. Pero yung ginawang banta ng China kasi, sige, pag hindi ninyo pinalaya yung mga Chinese nationals, kumbaga parang gusto nila mga tol, wag na nating ipatupad yung batas dito sa Pilipinas eh. Di ba? Ang gusto nila, sundin na agad natin yung sinasabi nila, palayain niyan. Pag hindi niya pinalaya, mga aresto din kami. Talaga nga mga kapatid, may problema tayo doon. Bagamat tama sila doon sa mga inaresto nila dahil mga illegal yun, pero may ano pa rin may alam mo yun, hindi pa rin malinis ang hangarin. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion o sariling reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D.